Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Salamat, Jess. Ikaw talaga nakatalaga ngayon para maging presided. Paano na ako sakaling ako sumakit ang tiyan, nahilo. Ikaw rin na magpe-preach. Kaya ang presided po, malaki kong role yan. Siya po ang sasalo, kaya ako naglagay ako ng presided. At naunawaan naman natin ang mga sitwasyon ng mga tao. I hope magkaroon sila ng kagalingan, kapahingahan, at makabalik pa rin sa Diyos sa takdang panahon na sila ay naghihilom na. Purihin ang Panginoon, tayo po'y manalangin sandali. Diyos na dakila sa lahat, katulad ng dalangin ng aming elder, ang kagalingan para sa aming mga mahal sa buhay, ay ikaw po ang magkaloob. Sa mga kapagulan ng aking mga kapatiran, kayo po magbigay sa kanila ng kapahingahan na dulot niyo, Panginoon Diyos. Panginoon, salamat po na chances, grace upon grace, habang kami naghihintay sa iyo, Panginoon, ay available. Kaya tulungan niyo po kami na laging to seek this opportunity every time sa inyong mga anak. At kami po na mga kapatiran ay patuloy na ibahagi nga ang pag-asa, ang ebanghelyo, ang solusyon ng aming mga buhay-buhay, which is our Lord Jesus Christ. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na laging makapagpahinga sa inyo. Lalo-lalo na po ang mga kapatid ko ngayon na dumalo sa umagang ito. Sila po ang mga tinawag nyo, kaya dulutan niyo po sila ng kalakasan, dulutan niyo sila ng kapangyarihan, at makauwi sila ng punong-puno ng kaunawaan at pagsasabuhay ng inyong mga salita. Maraming salamat po. All of the spirit of evil ay amin pong pinalalayo sa aming paligid at talagang nawa makonsentrate lang namin ang aming puso sa inyong mga salita. Ano man po ang kaguluhan sa aming mga utak, sa aming mga puso, ang mga insecurities na nakikita mo, Panginoon, ay ito po ay burahin niyo sa mga tao sapagkat kayo ay matapat na Diyos, kayo ay mapagpatawad ng Diyos, kayo ay mapagtanggap ng Diyos sa inyong mga anak. Kaya dulutan niyo sila ng mga kalakasan. Salamat po ng marami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng Book of Malakias. Yan po, sinulat ko na po yan. Sabi ni Spurgeon, ang una kong bungad na sa inleta sa inyo, when you feel yourself to be utterly unworthy, you have hit the truth. When you feel yourself to be utterly unworthy, you have hit the truth. Pag nakita mo sa sarili mo na hindi ka karapat-dapat, pag nakita mo sa sarili mo na maruwi ka, pag nakita mo sa sarili mo nang even ang mabubuti na ating gawa, Isaiah 64 verse 6 ay paruming basahan sa Diyos. Sabi niya, you have hit the truth. At maganda pong foundation po sa ating buhay na sa harapan ng Diyos ay hindi ipagtanggol ang ating sarili sa ating karumihan. Wala ho tayong katwiran sa harapan ng Diyos, ang lahat ay nagkasala. Wala hong malinis ni isa sa ating na humarap sa Diyos. Kaya lang tayo naging malinis dahil minahal tayo ng Diyos. Tinanggap tayo ng Diyos. Inunawa tayo ng Diyos, niyakap tayo ng Diyos. Kaya pag dumating sa punto ng buhay mo na nasasaktan ka pag sinasabi sa iyo na ikaw ay makasalanan, ikaw ay unworthy, wag po. Sapagkat you hit the truth. And that is the truth. Tama po ba? Pagka ganito po ang ating pananaw, magiging pantay-pantay po tayo sa isa't isa bilang magkakapatid. Magkakaroon tayo ng equality sa pagtanggap sa biyaya ng Panginoon. Ang mga Pariseo, ang mga Saduceo, ayaw nilang masabi na sila ay may kapintasan. Kaya ito'y pinapakita nila sa madlang mga tao. Ito po ay mapanganib sa ating mga spiritual na paglakad sa Ebanghelyo. Ang prayer ko ay lumago tayo sa Ebanghelyo, mga minamahal. Marami na pong aklat ang aking natalakay sa inyo, Joel, Zephaniah, Zacarias, Habakkuk, Kuya Amado, yung Jonah, at pag nire-recall ko ay talagang ang lahat ng ito makikita din natin na ang Panginoon ay mapagmahal sa mga aklat na iyon. The Gospel is teaching us that we desperately need God. Ang problema po dito sa Book of Malakay, ang mga tao po dito ay may
tinatawag na issue ng reality sa harapan ng Diyos na hindi sila nagpapakita nito. Kung ang Jonah is about the rebellion of Nineveh, o kung ang Joel is about rendering your heart, kung Habakkuk ay the suffering of this world, suffering dance with joy, kung Zechariah is the prophecy of the second coming, kung ang book ng ano pa ba hindi ko nababanggit sa inyo, Nahum is the sequel of Book of Jonah. Itong Malakay po ay God is asking to each and every one ng mga Hudyo na maging totoo, maging real. Yet that's the main context na maging totoo. In ministry, in marriage, binabanggit dito, in money. Tatlo yung laman dito. Yung ministry dito is a vertical ministry, not the ministry na binabanggit na horizontal. Na horizontal yung ginagawa natin, nagmi-minister ako sa inyo bilang mga tao. Pero ang ministry na binabanggit dito, yung vertical ministry, which is the ministry toward God. Yun lang po ang laman to, na maging real po ang bawat isa. Nag-iimbita ang Diyos na maging totoo tayo sa Kanya. Madali ko kasing magtago, mga minamahal. Mahirap po maging mananampalataya. Kaya ibang nasa mega church, madali magtago dyan. Tayo maliliit lang, talaga nakikita natin ang isa't isa. Be real. Be real in your ministry toward God. Be real in your family matters. And be real to your sources na pinagkakaloob ng Panginoon. Nakita ng Panginoon dito at sinulat ni Malakay. Alam nyo, maraming personal pronoun ng Diyos dito. Halos 90% na sulat ay parang ang Diyos ang nagsusulat. Pag binasa nyo ito, hindi katulad ng ibang mga prophets na ginagamit nila, si Habakkuk, halimbawa, siya ang nagsulat. Parang gano'n. Pero Diyos din naman yun. Pero ito talagang kulang na lang dinidikta ng Diyos at sinulat ni Malakay. Si Malakay po dito, o Malachi, ayan po ang Hebrew pronunciation, Malachi, o Malakay, ay sinasabi sa mga Hudyo ng Panginoon, I want you to be faithful sa inyong covenant. Nag-iimbita ang Diyos, I want you to be faithful sa inyong covenant. So, Pastor, paano namin lalo maintindihan ito? Bigyan nyo kami ng kapamaraanan. If you read Ezra and if you read Nehemiah, you will understand Malakay. Ganun po ang pagbabasa ng Biblia. Kailangan mabasa nyo ang Ezra, mabasa nyo ang Nehemiah, maintindihan nyo ang Malakay. So pagkat sa panahong ito, gawa na ang templo, lumipas ang 100 years after Nehemiah, naghahari na naman ang kanilang religious system ng mga Hudyo. Doon nandyan sa paligid nila ang Medo-Persian, pero hindi kasing ganun na katulad ng Babylonian at Assyrian. Kaya dito, inalaw ng Medo-Persian ang buo yung kanilang, kasi yung empire sa panahon ito, Medo-Persian, buo yung kanilang pagsamba. Yun nga lang, dahil dito, naging lax sila, naging complacent sila. Ayaw nila sa Diyos. Yan. Parang meron silang pagdaramdam sa Diyos. Marami silang tanong dito. Kaya makikita nyo yung mga pagdaramdam dito, iniibig ko kayo noong una pa man. Yan, sabi niya. Tapos sumagit sila. Tingnan mo yung sarcasm nila. Marami silang sarcasm sa Panginoon. Tatalon muna ako ng konti dito sa aking notes. Diba? Nakibukas ko po kayo sa chapter 1 ninyo yan. Iniibig ko kayo noong una pa man. Ang sarcasm nila, verse 2, paano ninyo pinapakita ang inyong pag-ibig sa akin? Imagine mo, last prophet na ito, bago tinatawag na Dark Ages for 400 years. Yun lang naman ang tawag Dark Ages, pero ang tawag namin dito Silent Years of God. Verse 6, ako ang ama ninyo. Bakit di nyo ako ginagalang? Tapos sumagot sila, sarcastic. Sa anong paraan namin kayo nilalapastangan? Meron sila kagad mga sagot. Verse 7, nag-aalay kayo sa akin na walang halaga. Tapos sumagot sila, paano naging marami ang aming mga handog? Marami yan, 7 hanggang 8 yan. Ibig sabihin, inaano nila ang Panginoon, sinasagot. Ikaw ay magulang at sinasagot-sagot ka ng anak mo, lalo na taga-probinsya ka.
Eh, hindi ubra yun, lalo na nung araw, di ba? Ngayon kasi nakakasagot ang mga bata sa mga magulang. Ah, ako, kahit yan, hindi ako nasagot sa tatay nanay ko. Eh. Wala talagang katwiran. Hindi ko naalala. Kasi ganyan kaya, hindi ko naalala. Kasi ang nanay ko, tsak na may 5 little fingers. Nadadapo sa mukha ko eh. Eh ngayon, medyo sarcastic, maraming bata. Eh, yung tinutulungan mo, isa-sarcastic ka pa. Marami pang, maghugas ka ng plato. Mamaya na, may ganun pang kasama. Diba? O, diba? Marami tayong ganyan. Eh, hindi naman yun ang topic natin. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, yung panahon dito, hindi sila naging real because of the blessing. Ito na naman si Pastor, pinanggit na naman. Yung danger na hindi sila nagsasuffer, durog yung kanilang temple. Ayos sila after the exile, yung bumalik sila sa nagsama-sama yung mga Hudyo. Yun na naman, umiikot na naman yung cycle na pag nagbe-bless sila, ina-abuse nila yung blessing. Kaya ang Panginoon dito ay masakit na masakit ang kanyang kalooban. This is the love letter of God telling His people na I am really in pain because you are doing such thing na ibinabalik niyo sa akin yung sinasabi ko sa inyong pagmamahal. Ang Panginoon dito ay nagdi-deal na sa kanila, pero gusto sabihin ng Panginoon that He will not leave them. In spite na ginaganito niyo ako, yung kay Hosea, in spite na kayo ay naging adulterous, Hosea, in spite kayo ay naging full of idolatry, ito naman, in spite na hindi kayo totoo sa akin, ang first statement ni God ay, iniibig ko na kayo noong una pa man. Parang nabanggit ni Ate Adeline sa prayer meeting yun. Iniibig na tayo ng Diyos noong una pa. Hindi pa tayo pinapanganak, iniibig na tayo ng Diyos. Amen po ba doon? Pasaway ka ngayon, pero iniibig ka ng Diyos, kaya maging security mo. Huwag kang maging insecure. Iniibig ka ng Diyos, huwag kang maging fearful. Iniibig ka ng Diyos, huwag kang maging anxious. Huwag kayong kakaba-kaba sa buhay na ito, huwag kayong tatakot-takot sa buhay na ito, sapagkat hindi matitinag ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. It is well established. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang makakapagpalabo. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang makasisira. It is well established to give to us. This is the last book of the Old Testament, as I said. Sana pag nagbabasa kayo ng Biblia, mabasa nyo rin yung Ezra, mahaba yun, Nehemiah, mahaba yun. Maintindihan nyo ng gusto si Malachi. Yan. Ang mga tao dito, ang kanilang mga kasalanan ay backsliding. Backsliding, this is the word we are using for Israelite only. Sa mga reform, ginagamit natin ito sa mga Israelita lamang. Hindi natin ito ginagamit sa atin. Sa atin, pwedeng boldness, sa atin, pwedeng pagtalikod. Yun na rin yun, pero backsliding, ito ay ginagamit sa mga taga-Israel. Pero pwede na rin nating hiramin, kasi parang gano'n din tayo madalas sa pag-harap sa Diyos. Minsan malamig, minsan mainit, minsan passionate sa Diyos, pero minsan parang complacent sa Diyos, di mahalaga sa kanyang pagsamba, di mahalaga pagpupuri sa Kanya, baliwala sa Kanya, kahit hindi siya nagbibigay ng handog sa Panginoon ng buhay. Complacent. Kaya sila lumako sa apostasiya. At dininay nila ang karakter ni God. Dininay nila ang karakter ni God. Kaya nga dito, ang karakter ni God, ang unang-una niya sinabi ay ang loving God. Ito po ang focus natin. He is a Father, loving God in this book. Ito yung karakter ni God sa Book of Malachi. A Father, loving God. He is a God, Father, loving God. Ayun na yun. May kwento akong short sa inyo. Pagkatapos ni Malachi, hindi na nagsalita ang Diyos ng 400 years. So, gaano katagal yung 400 years? Yun yung pagsakop ng Espanyol sa Pilipinas. Kung kayo ay may history, 411 or 15 years. From Magellan hanggang sa kahuli-hulihang panahon ni Aguinaldo. Hindi ko alam kung ano yan. Sang-ayon ka. Pero sa pagbabasa, yun ang nakita ko. Kaya may mga apelido tayo ngayon ng Cruz, Espanyol yan. Ano pa ba mga apelido nyo? Espinosa, Mendoza, Villanueva, Ortiz,
Espanyol yan. Ang hindi lang nila nasakop yung mga taga-Igorot. Talagang magaganda apelido nila, Pinoy na Pinoy. Totoo po yun. As I said, ang Persian Empire ang nag-rule na ng gusto sa panahon na ito, na tumahimik na ang Diyos pagkatapos niya mangaral ni Malachi. Pakinggan niyo mabuti, minsan boring po ang history, pero may matutuhan naman kayo rito. Alam niyo, talagang medyo boring ang history pag nagkikwento kasi gusto natin minsan pound for pound na message, pero kailangan din natin to para makasubaybay tayo sa Panginoon. Paglipas ng 70 years, pumasok na ang Greek. Paglipas ng mga 70 years, nitong pag-preach ni Malachi, pumasok na dito yung mga Griego para sakupin sila. Alam niyo ba, after 10 years, ay winasak ng mga Ehipto ang mga Griego. Kaya kakaiba ang itong silent years na ito, yun ang naganap. After 40 years ng preaching ni Malachi, Greek and Egypt nakabalik ulit para sila ay bigyan ng tinawag pagtuturo, ginamit sila ng Panginoon. Yan po. Kaya, pero sa panahong ito, hindi naman sila yung pinapatay, pinupugot ang ulo ng panahon ng Greek and Egypt. They were treated well sa panahon ito. They were treated well. Though may mga instances, may mga cases, pero hindi kasing laki ng Assyria na papatayin sila lahat. Parang Hamas na pinapatay sila lahat. Dito, ini-impluwensyahan sila by heart, by culture, the ways of life. Kaya nga, ang salita natin sa New Testament ay, ano yung salita natin sa New Testament? Pag sinali natin, ito ay Aramaic. Yung salita ni Jesus yun. Pero ang translation dito ay Greek. Ang salita naman sa Lumang Tipan ay Hebrew. Kaya nga sila Hebrew people. Greek. Yan po yan. Hindi ko pa kayo iniinip. Ano tayo ng konti? Nag-Greek na. Hindi pumasok na yung Greek. Alam niyo, pag nag-aaral na kayo na kay Alexander the Great, maintindihan niyo na yan. Yung mga philosophy, pumasok na. Yung mga paglaban ni Apostol na Pablo, di ba, dumating na Greek influence yun. May mga Athens, may mga Roman gang. Kasi yung mga panahon din ito ay na-translate na dito sa Egypt. Yung First Old Testament, ang tawag po dito ay Septuagint. Kahit may silent years, may translation na ginagawa ang Diyos, hindi naman talaga siya silent. Yung Septuagint, yung original na hinahanap natin, which is now nasa England, durug na yan, pero na-preserve, ay first translation nito ay sa Egypt, yung mga panahon ng silence year. After 200 years na mag-preach si Malachi, silent year, dumating ang Great Syria, ito na Syria, at inusig na naman ng mga Hudyo. Ito naman. Ang mabigat dito, hinamak nila ang Holy of Holies. Hinamak nila yung altar ng kanilang buhay. Buhay nila ang altar Buhay nila ang mga talagang from David, talagang pinapasan-pasan nila hanggang buhay nila yan. Hinamak-hamak. Ang tawag dito sa paghamak nila, desecrated. Pag binasa niyo yung Bible, Pastor, what is desecrated? A violent disrespect. They pollute. Binastos nila. Kulang na lang yung bandila ng Pilipinas, yung nakikita nyo ay sinisigaan. Nakita na po ba kayo nun? Yung American flag ay sinisihan. Yan po ang mga naganap. So, nag-aklas po rito yung lahi ni Aaron. Sino ba si Aaron? Si Aaron ay Levitical line. Dito sila. Ang sa katauhan ni Judas Maccabeus. Pastor, wala na sa Bible sinasabi mo. Pero ito po ay history. Si Judas Maccabeus ay lumaban. Ano yun po ang mga lumaban nun, pare? Mga line ni Aaron, yung mga naglilingkod sa simbahan. Sila yung lumaban at nakuha nila ulit ang Jerusalem. Napakabuti ng Panginoon sa kanila. Tapos dumating na yung mga panahon ito, after 340 years, magsi-60 years na lang bago mag-400, dumating na yung time ni Pompey. Sa inyo na nagbabasa ng history, nanonood ng movie na Rome, si Pompey ang kauna-unahang nagbigay ganda sa Rome. Nagbigay siya ng empire sa Rome. From a country, isa siyang general ay naging empire na ang Rome. Pero nainggit si Caesar, habang si Caesar ay panahon na ni Jesus Cristo,
Habang si Caesar ay naghahari, si Caesar po noon ay ibig sabihin government. Philippine government, American government. Pag sinabing Caesar, government. Pero ang Caesar, tao. Pero government. Ginamit niya yung kanyang mga elite to murder Pompey. Konti lang ako ng kwento sa inyo rito at dito na lumabas yung lahi ni Edom. Sino ba si Edom? Sinong kanyang tatay yung Edom? Si Esau. At si Edom po, siya po, yung kaapu-apuhan niya ay si Herod the Great. Kaya hindi natatapos si Esau at si Jacob. Yung book of Obadiah, yun ang magsasabi nun. Magkukulod sa inyo patungkol sa sinasabi ko. Na si Esau, ito namang ang kanya, si Herod the Great. Yan, yun, si Herodias. Lahat ng umusig sa mga Kristiyano, pumatay kay Kristo sa ating Panginoon, ay lahi ni Esau. To make the story short, let's go back, as I mentioned, the prophecy of Malakay. Okay, mawawala kay Malakay. Si Malakay ay nag-prophesy na darating ang Panginoon. Chapter 3, ihahanda ng susunod na propeta. Sino ang susunod na propeta kay Malakay? Si John the Baptist. Siya maghahanda ng daan. Sino yung dadaan? Si Jesus. Kaya sinasabi rin ni propeta, yung dadating na yan, siya ang huhukom sa buong daigdig sa ikalawang pagdating naman niya, sa last chapter ng Malakay. Kaya si Malakay, lahat ng sinabi niya natupad. 2,300 days after nawala na si Malakay, yung prophecy niya ay natupad sa preparation ng Messiah. Talagang napakaganda ng mga naganap. Diba? Chapter 3 verse 1, Behold, I stand a messenger, and he will prepare a way before me. Chapter 4 verse 5, Great day, second coming of Christ. Still waiting pa tayo dito. Kaya tsak na magaganap, tsak na magaganap, tsak na magaganap. Pastor, medyo lumalalim tayo. Let's go back to Malakay. Sino ba si Malakay? The name is messenger. Gusto niya mag-message to link us between the Old Testament and the New Testament para maihanda tayo sa pagdating ni Kristo. Kaya hindi mo pwedeng itapon ang mga mangangaral sa lumang tipan. Pinapakita niya bilang isang minister na ang mga Hudyo ay pagtitipon-tipunin muli ng Panginoon. Pero yung mga taong ito ay hindi iiwan ng Diyos. At ang mga taong mga taga-Israel ay hindi pababayaan ng Diyos. Ang mga taga-Israel ay pwedeng hindi kalingain ng Diyos. Ngunit sa mga panahong ito, God's love is a waste of time for them. Para sa kanila. Dumarating sa punto ng buhay, hindi natin yan, mga minamahal. Dumadating sa punto ng buhay na sa panahong ito, sinasabi ito ni Malakay, may dissatisfaction sila sa Diyos. Nangyari rin po sa akin yan. 1992 siguro, 91. Inalis ko yung mga Bible ko, tiniklop ko lahat, nilagay ko sa kahon. Kasi bigo-bigo ako doon sa tinatawag na horizontal ministry. Yung horizontal, yung ministry ng mga tao. Makikita mo yung mga tao, parang peke. Diba? Makikita mo mga denominasyon, peke. Hindi totoong Kristiyano kung magsigalaw, walang love. Kaya umalis ako eh. Kasama ko na si Candice nung umalis ako. Makikita ko, sabi ko, church is a disappointed sa akin, ang simbahan. Mga 1992. Hindi talaga ako matin nun. Talagang, kasi disappointed ako sa mga tao, hindi totoo. Diba, kahit mga nagbibihis na mga barong, hindi totoo. Pero pagka mahal ka talaga ng Diyos, uulitin ko na naman yung kwento ko, in just a simple message, in a 7 auto DCS, nangaral, nagkaroon ng verse, at tumimo sa puso mo, naiyak ako. Sabi ko, babalik ako sa Panginoon, lumang kwento ko na ito sa inyo. Meron lang dumalaw na isang pastor sa akin, o manggagawa, kahit ako'y nasa Maynila, ay talagang ibibigay ko na lahat ng buhay ko. Akalaan nyo, yung linggo na yun, nadalaw ko ng isang pastor. Ang pangalan niya ay Pastor Mini. Yun ang kanyang pangalan. At sa pagdalaw niya, wala siyang alam pa dito na kinikwento ko kasi di pa siya napakinig.
turn around ulit na uminit ako sa Panginoon. So each one of us, dumarating yung failure na ganito. Kahit ako dumating sa akin yan noong 1992. Pero nakabalik ako sa Diyos dahil ang message na akin narinig, He loves me so much. That is willing to accept me in spite of my rebellion. He is willing to embrace me in spite of my dissatisfaction. He is willing to accept me in spite of my disappointment toward Him. Kaya nga may sulat si Philip Yancey na book, Disappointed with God. Like Habakkuk, disappointed with God. Like Jeremiah, lamenting with God. Meron silang tinatawag na nananaguhi sila sa Diyos. Pero makababalik at makakabalik ka pag naunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos. So palagay niyo ang inyong elder mato, makakabalik ba sa Diyos na hindi na naunawaan na minamahal siya ng Diyos? Niibig siya ng Diyos in spite ng kanyang mga nagawa noon. So the great motivation toward us is the love of God. Kaya nga dito inunan ng ating Panginoon dito, I love you. Yun. Pag nalalaman mo, may isang tao, nagkatawang tao na matay sa krus at minamahal ka, magbabago ka. You will not only profess that you are a Christian, you will possess you are a Christian. You will not only talk about your experience to God, you will always walk with that experience. Hindi mo ingumuso ang buhay Kristiyano, kundi isa sa puso. Lalakaran mo ito. So, yun po ang napakaganda sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba doon, mga minamahal? Kaya sa inyo, na nadadown, napapagod din naman, may mga ups and downs sa buhay, you can always go back to God. Hindi siya yung katulad na Roman Empire na hindi ka makakabalik, papatayin ka. Siya ay katulad ng prodigal son's father na willing to wait. Willing na mapahiya. Kahit tinatawanan ng madlang people, ang mahalaga sa kanya, umuwi yung anak niya at mayakap niya. At huwag mapatay sa daan. So much for that introductory. Mahaba ito. May short points lamang akong gusto sabihin sa inyo. Iniibig ko kayo. Pastor, paano sa dalawang paraan ko lang gustong i-share na iniibig ko kayo? Una, by preserving you. Sabihin nyo nga, by preserving you. Eto na. Sabi rito, iniibig ko na kayo nung una pa man, subalit sinasabi naman ninyo, paano nyo ipinakita inyong pag-ibig sa amin? Hindi ba't magkakapatid sina Esau at Jacob? Ngunit minahal ko si Jacob at ang kanyang mga salinlahi. At kinamuhian ko naman si Esau. So iniibig tayo ng Diyos by preserving us, by preserving Israelite. People, listen. Wala na ang Amorites. Wala na ang Midianites. Ate Mel, huwag mo naman tulog. Wala na ang Canaanites. Wala na ang Amalekites. Wala na ang Edomites. Pastor, ano yung mga sinasabi mo? Wala na Izanites. Puro mga Nites yan. Nabasa nyo ba yung mga Ites sa Bible? Wala na yun. Kuya Mato, may natira pa bang Canaanites ngayon? Meron pa bang Amorites ngayon? People, may nakikita pa ba kayong mga Amalekites? Ano yung nakikita nyo ngayong may Ites? The Israelites. So God preserved Israel. Ganun magmahal ng Diyos. Ititira niya hanggang sa ngayon, 2023, we are talking about them. But all of these people, the Hittites, the Jebusites, Edomites, Ammonites, Israelites, Amalekites, wala na. Kaya kung nasa Diyos ka, your life will be preserved by God. Hindi ka niya iiwan talaga. Talagang magsasama kayo hanggang sa walang hanggan. Kahit na sinasako pa itong Israel ngayon, okay lang yan sapagkat sanay sila sa history ganito na dinudurog sila kahit silent years na. Ang sinasabi ng Diyos, by loving Jacob and hating Esau. It means, if you are a child of God, if you belong to God, He will never ever leave you nor forsake you. Kung ikaw ay nakapag-isa kay Kristo at nasa Panginoong Hesukristo ka ngayon, your life will be preserved until the second coming of God. Kaya dapat tayo maging matibay, magalak, namumuhay tayo ng punong-puno ng pagdiriwang ating mga puso.
Hindi katulad ng mga nangyari sa kanila. Complacent, ayaw nila sa Diyos. Tinatamad sila sa Diyos. Basta tungkol sa Diyos, wala. Pero pag tungkol sa mga karir-karir, ang sasaya ng buhay. Hindi ba minsan ganyan tao? Pag tungkol sa mga gala-gala, ang saya ng mga tao. Ayan, si pastor, nagsisimula ng mga aral. Pero by grace pa rin naman, tayo, na ipapaalala sa inyo ng Panginoon, na gusto ng Panginoon na makabalik ka sa Kanya at muling uminit ang iyong pag-ibig, ang iyong first love sa Diyos. Lagi niyong tandaan, by preserving us, He loves us. He who began a good work in us will bring it into a completion. Sabi ng Panginoon, that is preserving grace. Sinimulan ng Diyos ang buhay niyo nung kayo ay bigyan ng conversion, ng regeneration. Ngayon sinasanctify kayo ng Diyos, medyo masakit. Ngayon binabago kayo ng Diyos, medyo masakit. It's okay. God will complete His task sa buhay mo. Ang Diyos hanggang di pa dumarating ang ating Panginoon bilang hukom sa ngayon, hindi man natatapos ang Diyos sa buhay mo. Kaya kung may asawa kang pinagpe-pray na walang panahon sa Diyos, huwag kang matakot. Darating ang panahon, magkakaroon din siya ng panahon sa Diyos. Kung may anak ka ngayon na matigas ang ulo at nagre-rebelde sa Diyos, iluhod mo sa Diyos, ilapit mo sa Diyos, at humingi ka ng pananampalatayang napakalaki, maniwala na ang Diyos ang bahala dito sa kanilang mga buhay. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi ko akalain na magiging born again ako, kasi ako ay isang nasa kaparian. Naglilingkod na ako sa pari. Ando na kami sa pagiging sakristan. At lang lahat ng lumalapit sa akin born again, niyayari ko kagad. Dinidibati ko kagad. Hindi ko kalain, isang araw tatawagin ka pala ng Diyos. Imagine mo si sa Apostol Pablo, mamamatay tao. Siya ang instigador ng lahat ng bagay. Siya yung pag ganyan, patayin ng mga Kristiyano, dukutin ng mga Kristiyano. Pero dumating sa punto ng buhay niya, he is serving the Lord with all of his might and power. Yun ang ibig ko sabihin, because God preserved His own people. Kaya huwag kayong magsasawa at maghihinawa sa tao. Yan ang gusto kong sabihin. Lagi kayong maglagay ng malaking hope sa puso mo that one day, they will also serve the Lord. Kahit hindi ko na makita, mahalaga dito ang kaluwalhatian ng Diyos at susunod ng mga salilahin natin. Ang Diyos ang bahala sa kanila. Basta wala tayo sa posisyon na sila ay measure. Wala tayo sa posisyon na sila ay talian. Ang Diyos ang bahala sa kanila. Amen po ba doon? Naniniwala po ba kayo doon? Minsan iisip po, pag-asa nanay ko, pag-sasatay ko. Pag-asa itong mga mahal ko sa buhay na to. Ikaw nagsasabi doon. Pero isang araw makikita mo, powerfully, maglilingkod at maglilingkod ang tao ito. Di po ba? Ang Kuya Amado nung araw, sinukuha na yan. Ako yan si Amado, wala nang pag-asa yan. Ay, kape-pray lang na Kuya Amado. Ang nagsabi pa niyan, Pastor, ayoko na na-chismis ko sino. Di ba? Sinukuhan, pero ang Diyos hindi siya sinukuhan. So we are in the position to love like God. Pwede na silang patayin ng Diyos dito, pwede nang durugin sila ng Diyos dito, pwede nang umulan ng apoy dito. Pero ang Diyos ay sinabi niyang iniibig po kayo. God will finish what He starts in our lives. It is preserving grace. It means we can rely on Him completely. Romans chapter 9 verse 11, He chose us from eternity past. Paano yan? Kung kapatid nyo pala, kahit medyo pasaway ngayon, kapatid mo pala talaga. Hindi pa tapos na wala tayo ng patience sa kapatid. Pinili pala sila. Romans 9:11, before the foundation of the world. Gayahin nyo si Haring David. Pwede na niyang saksakin si Saul habang natutulog. Pero iniisip niya, si Saul ay pinili ng Diyos, hindi niya pinatay. Pero tayo pwedeng pumatay sa ating mga galit. Pwedeng pumatay sa ating mga measurement. Pwede tayong pumatay sa ating mga panukat ng tao. Hindi tayo Diyos para gawin yun. People are listening. This is a church with grace. This is a reformed belief. We are living in grace. Sola Scriptura. Soli Deo Gloria. Sola Gracias.
This is the foundation of our faith, that we rely upon grace, upon grace, upon grace. Hindi ko pwede sukuan ng 2 absent, 3 absent. Wala nang kwenta yung kapatid na yan. Isang araw, baka magulat ka, baka magpastor pa yan, o maging misyonero pa yan. People, are you listening? Yun po ang kagandahan sa pag-ibig ng ating Panginoon. Huwag niyo sinusukuan lagi yung tao. Pag nakita niyo yung tao, o ganito lang to, tao to, tatama dito, tao to, ganito lang ang buhay nito, tao ito. Sino ka? God is working in his life, in her life. Yun ang ibig ko sabihin. That's why, palakihin natin ang ating puso. Palakihin natin ang ating mga puso. Buksan natin ang ating mga puso. Para tayo maging tunay na church people, loving people, a true church. Anin mo nga, laki-laki yung church, di ba? Pegi naman. Di ba, kahit 10 kayo, 12 kayo, alagad ni Kristo, totoo naman kayo. And that is beautiful. Are you willing to listen pa ba, mga kapatid? Nasa first point pa lang tayo. Pag pinipreserve ka ng isang tao, pinipreserve ka ng isang Diyos, it means He is really involved with you. Diba? Alam mo yung sa Amerika, nakikita ko, no? May mga aso doon sa sobrang mahal nila yung aso. Ayaw nilang mahiwalay sa kanila. Ano ginagawa nila sa aso? Pinababad nila sa formalin ba yun? Para yung aso makita nila na kasama pa rin nila. Ang tawag doon, preserve. Ano tawag doon? Hindi ko alam ang tawag dito sa Alasigard. Tatanungin ko sana yung mga ganon, yung mga pinipreserve ng mga ganon na para makita mo. Lalayo pa ba kayo? Di ba si President Marcos? Nakita ko yung bangkay ni President Marcos pero dekada nang namatay. Pero ngayon, nailibing na siya. Why? Because yung object na ganun pa rin, ang tingin ayaw mawala na nagpipreserve. Ang tingin ng Diyos sa Israel ay tao niyang minamahal. Ang tingin niya sa Israel ay ang taong nakipagtipan ng Diyos. Ang tingin niya sa mga taong makasalanan ay taong handa niyang ibigay ang kanyang buhay at mamatay para dito. Kaya hindi buburahin ng Diyos kailanman sa kanyang puso at isip ang mga taong ganito. They will be preserved. Sapagkat pangako iyon ng Diyos. People, are you listening? Malalim magmahal ng Diyos. Kahit iniwan mo siya, kahit nahuhulog ka pa sa mga panahon natin ngayon, do alam natin masama yan. Pero sabi nga, grace abounds, grace abounds, grace abounds, sabi ni Apostle Paul. Lalong napakalawak ng kanyang pagmamahal at grasya. Pastor, anong example na makukuha namin dito? Habaan mo ang PC mo sa kapatid. Habaan mo ang PC mo sa mga sitwasyong may problema. Dito tayo lalakad lalo na magiging born again. Lalo mong habaan ng pagmamahal. Siguro kung yung napakaiksi ng pagmamahal ko, ayoko na. Pitch-pitch na tayo. Habaan natin, kumuha tayo ng lakas doon. The love is patient, sabi nga sa book of 1 Corinthians 13. It will never be love if you love that long-suffering for your brethren. Preserve, it means we are the same object, as I said, na gustong makita ng Panginoon. Imagine mo, ayaw kang iwan ng Diyos kahit nabubulok ka na sa kasalanan. Kahit marumi kang basahan sa harapan niya. Ano ba yung maruming basahan? Patapon na yan. Pero sabi ng Panginoon, I will preserve you, I will preserve you, I will preserve you. Diba? Eh, saan ka nakakita ng pag-ibig na ganito? Tayo, tinatapon natin ng tao. Tinatapon natin ang mga bagay na hindi nakakapasa sa ating mga gusto. Pero ang Diyos hindi tayo itatapon kailanman. God kept His word. It means we are intact. We can trust His heart. We can trust His love. We can die today and be secure. Kahit dumating pa ang lahat ng tinatawag ng mga pagsubok sa buhay.
Ang Iceland, sumasabog na po, nabibiyak na ang mga lupa. If you are following the news, ang Dubai, dumating ang napakatinding bagyo ng mga nakarang araw. Ang Brazil, nawawasak ang mga lupa ngayon, nabibiyak. Lalayo pa ba kayo, pumunta kayo sa Leyte? Nagkaroon ng tinatawag na napakataas ng tubig at halos na baha. Buo ang bahay nila ilubog sa Katarman last week. Magulo ang sanlibutan ito, pero ngayon pinipreserve ng Panginoon. And that's a wonderful, wonderful news. God is loving us perfectly. Amen po ba ron, mga minamahal? It means the safeguarding of God is intact, the keeping of God is intact, the sustaining grace of God is intact. God will allow you to keep on going because He loves you. Amen and amen. Secondly, let's talk about parenting. Kanina, preserving. Ngayon naman, parenting. Sabi niya sa verse 6, ako ang inyong ama. Imagine mo, may ama kang Diyos. This is the most rewarding relationship, that you are called a child of God. Kaya mo bang ipagmalaki sa puso na walang halong yabang? Parang iba yata pa sa sinabi ko, parang redundant yun. Can you parade in your heart that you are a child of God? Sabihin mo nga sa umagang ito, salamat Panginoon, ako'y anak mo. Sabihin mo sa katabi mo, magpasalamat ka sa Diyos. Anak ka niya. The most rewarding relationship is that. Mga minamahal, He is the good Father. Parang kanta ni Hazel itong araw eh. A good Father. Yung sa isang line ng song na kinuha ko. Ephesians 4:6, we have one God, one Father who is over all, through all, and in all. Yan po yung Ephesians 4:6. Meron tayo isang Diyos, may isang Ama na naghahari sa lahat, pinaghaharian ng lahat, at nasa lahat. Imaginein mo, He is striking as a father the Israelite not as an enemy to destroy, but a father to correct. Yun lang naman yun, pag dinidisiplina mo ang iyong anak. Kaya sabi nga sa Deuteronomy chapter 1 verse 31, dinala niya kayong ligtas hanggang sa lugar na ito, tulad ng pagkalong ng isang ama sa kanyang anak. Just picture it in your mind na isang ama ay kinakalong niya ang kanyang anak. Ganyan niya kamahal kayong mga minamahal niya. Imagine our Father who feeds the birds. Na sinabi ni Jesus, look at the birds. How the Father feeds them. Ikaw pa kaya na minamahal ng Diyos? In Christ, we are adopted as His children. Romans 8:15. Indeed, God is a good Father. Ano ba yung kanta na yun? Sana ma-recall ko yun at mahanap ko yun. It's a good Father. Parang gano'n na ng tono. Amen ba doon? God preserves you. God is a parent to you. Tayo pong lahat ay tumayo at patuloy na dumama at makaranas ng pag-ibig nito ng ating Panginoon. Habang nagpe-prepare si Ses ng ating choice song,